Okay. So let's proceed now with our topic, which is yung enterprise risk management. So as mentioned kanina sa short video, everyone is a risk manager. So ibig sabihin, we all play our important part in the risk management. So ano ngayon itong si Enterprise Risk Management or ERM? Sabi niya, ang ERM daw ay isang proseso. So it's a process. Now, ang tanong dito siguro is, what kind of process it is? So it is a process of identifying and addressing. So one should be identified and it should be addressed. Now, it seems to be useless kung ma-identify mo nga pero hindi mo naman siya i-address. Kumbaga, na-identify mo yung mga events na may potential risk, okay? O kaya naman ay may mga potential opportunities, pero you failed to address it. Okay? Halimbawa, sa bahay, nakita mo yung yung sahig, merong natapon na liquid. Na-identify mo. Wala ka namang ginawa. Hindi mo naman pinunasan. Ngayon, ang tanong, nung hindi mo pinunasan, nawala ba yung risk? Ha? Nawala ba yung risk? Anyone? Nawala ba yung risk nung hindi mo pinunasan? Hindi. Andun pa rin yung risk. Bakit? Hindi mo pinunasan eh. Kumbaga, hindi mo nga siya talaga in-address. So yung risk is still there. Tapos, may chance pa rin na may maaksidente. O, ang ERM, ang sinasabi sa atin is that we have to address. Okay? Kaya nga sabi niya, ERM is a process of identifying, ayan, lagyan natin ng markings, ayan, is a process of identifying and addressing, di ba, those potential events na ang sabi nga natin, such potential event could be a risk, okay, a risk on achieving our objectives, ibig sabihin nga ito ay purely risk, or it could be an opportunity na an opportunity that probably leads us to gain competitive advantage. So if we just identify all of those and do nothing, sayang. Yan. Sayang. Wala tayong ginawa eh. Na-manage mo ba yung risk? Hindi. Why? Wala kang ginawa. So it's about what we are going to do. Okay? Okay, isa pang example. Sa kalsada, maraming na-aksidente. Halimbawa, ito, alam na alam ng mga nagmumotor to, Marilake. Ang daming na-aksidente dyan. No? Lalo na yung mga medyo mayabang magmaneho. Ang masama nun, pag na-aksidente sila, hindi lang sila, may damay pa. Diba? Kung ikaw, no, nagpa-practice ng ERM, dapat may gagawin ka dun to prevent yung mga accident. Di ba? Aba, kung ako yon, kung ako lang, para maiwasan natin yung aksidente sa Marilake, isa lang ang gagawin ko, guys. Lalagyan ko ng hams yan. Ewan ko na lang kung makabanking pa sila dyan pag may hams yan. O, di ba? Maglalagyan ko ng hams. Bakit? In that way, hindi sila magpapatakbo ng matulid. Kasi makikita kagad nila may hams eh. O, whether umaga o gabi, makikita nila na may hams. Bakit pag gabi walang na-aksidente kasi walang nagtatangka na mag-banking doon? See, yun yung sinasabi ko. So it's about you identify and you address.
So, ganyan guys ang ERM. Now, ang ERM ay sinasabing holistic approach. It is a holistic process. Kapag sinabi mong holistic, ito ay buo. Okay? Isang buong proseso. Okay? Si si ERM being an holistic approach, we use to manage. And that is what we do. 'Di ba? We manage the risk. So, paano? How do we manage those risks? We try to anticipate and understand those risks for the organization. Okay? Kasi sabi nga doon sa video, lahat naman organization may kinakaharap na risk. Excuse me. Sa school nga daw, di ba? Estudyante, professor, lahat. The school itself, they all face danger. They all face risk. That's why we have to anticipate and understand those risks. Okay? Kaya nga napakalinaw ng sinasabi. Alin yung positive? Alin yung negative? Oh. Kasi importante yun eh. Why? Positive risks are opportunities. Di ba? So talagang sayang naman. Kung hindi natin ma-identify itong mga positive risks na to, hindi natin sila mapapakinabangan. So that's why we have to, okay? We have to identify those positive risks. Bakit daw? Because it increase business value. Abay, syempre, may pakinabang tayo dyan. We grow if we maximize those positive risks. Di ba? Maliwanag tayo? Maliwanag tayo? Okay. Pagka hindi makapagsasalita, mag-thumbs up lang. Okay? Thumbs up, heart, or any, para alam ko. Okay? Ayan. So, your ERM, your ERM is said to be, sabi nga, a fundamental element. So, ano-ano itong mga sinasabi niyang fundamental elements? Yan. So, una, siyempre, assessment of significant risk. Sir, para saan pa ba ito? Yan. Para saan pa ba ito? Siyempre, first and foremost, in your ERM, we need to identify and assess those risks. Kung positive to, kung positive yung risk, dapat pa ba natin tong harapin? Dapat ba natin tong iwasan? Okay? Kasi kung positive risk to, kung ako man ang magde-decide, I will go for it. Bakit? Kasi positive eh. Ibig sabihin, ito ay chance kong kumita. Diba? Now, another thing that is fundamental about ERM is that yung implementations of suitable risk response. Sir, ito yung risk. Okay. Ito yung possible benefit. Okay. So what are we going to do? Siyempre guys, kailangan alam mo yon. Hindi naman sa pag-aano, no? Pero kailangan alam mo yon. Anong pwede natin gawin? Sir, yun ang problema. Medyo maganda yung balik, pero mabigat din yung kailangan natin gawin. So ang tanong na lang doon is that, can we do it? Diba? Kasi kailangan mo rin yan sa sarili mo eh. Can I do it? Kaya ko ba? Oo, maganda yung balik sa akin, pero kaya ko ba? Kaya ba natin? Kaya ba ng organization? Okay? Don't get me wrong guys ha. Since ito ay risk pa rin naman, may kumbaga sa ano may konting ano pa rin yan, may konting pitik pa rin yan. May benefit oo. Pero siyempre, risk is a risk. So kumbaga may konting kagat pa rin yan. Okay? Ayan. Kumbaga sa ano parang may konting anghang pa rin yan. Okay?
So, in the implementations of the suitable risk, kung kaya natin, accept natin. Okay? Accept natin. Kung kaya natin, ha? Pero, hindi mo kaya, avoid mo. Okay? Avoid mo. Kasi bakit? Sir, masyadong malaki yung risk. May opportunity nga. Kaya lang, mataas naman masyado yung risk. Hindi natin kakayanin yung impact. So as you can see, sa ipinapakita ko sa inyo guys, meron tayong option. Ito muna. Meron tayong option. So, in facing any risk, whether ito ay pure o ito ay opportunity, meron kang pamimilian. So ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So may lima kang pwedeng gawin. Okay? Sige, unahin natin isa. Acceptance or tolerance. Natatandaan nyo si risk tolerance, risk appetite, tsaka risk threshold. Ito yun. Yan yun. So, sir, willing kaming i-take yan. Oh, risk appetite yan. Sir, kaya namin yan. Okay. Di ba? Okay. So, kahapon, intrams kasi doon sa kabilang school, may basketball. Hindi na kasi ako naglalaro talaga, guys. So, talagang hingal kabayo. So, ano sabi ko doon sa teammate ko? Sige, sir, papasok ako. Pero, in 2 to 3 minutes, sir, palitan nyo ako. Nakapasok na kasi ako nung unang, nung second quarter. So, third quarter, sabi ko, sir, mga 2 to 3 minutes, palitan nyo ako. So, bakit ko sinabi yun? Because alam ko sa sarili ko that I can only take or accept yung pagod ng pang 2 to 3 minutes na lang. Okay? Ang mga kalaban namin, estudyante. So, ang tutulin. So, kaya sabi ko, in 2 to 3 minutes, sir, palitan nyo ako. So, anong ginawa ko? In-accept ko yung risk. Bakit? Kasi, sabi ko, hanggang doon yung kaya ko. Beyond that, sabi ko, ayaw na. Baka gumulong na ako dyan. So, ganun siya. So, dapat, you should know when and when not to accept the risk. Sir, paano kung ayaw po namin? Yun yung avoidance. Avoidance or terminations of a risk. Pwede ba yun, sir? Pwede. Pwede. Huwag mo i-take, iwasan mo na siya. Okay, ignore mo na. Kahit na may pakinabang tayo, sir, oo. Kahit may pakinabang. Kung di mo kakayanin yung risk na involved, huwag na. Kung sa assessment mo, talo ka pa, huwag na. Pangatlo, ano yung pang-option natin? Transfer. So ito avoidance, acceptance. So ano yung pangatlo? Transfer. Paano yun? Insurance. Paano natin siya ita-transfer, sir? Through insurance. Yan. Di ba, guys? Yung mga nagmomotor dyan, kumukuha tayo ng insurance, di ba? O, bakit tayo kumukuha ng insurance? Para kung sakasakaling may maaksidente tayo, merong pwedeng sumagot ng gastusin niya. So, hindi na natin kailangan na tayo ang sumagot kasi meron tayong insurance para sa third-party liability. Ganon ang insurance. Ganon yung risk transfer. Haharapin mo yung risk, pero kapag impact na yung pag-uusapan, ipasalo natin sa iba. At yan talaga ang purpose ng insurance. Okay? Pang-apat, joint venture. Ano yun? Pumarap ka na makakasama. Di ba uso yan? Pre, malakas ang kalaban. Matindi yung kalaban, mataas yung rank. Mag-joint force tayo. Pagtulungan natin. Yun. Baka kasi kung hindi kaya ng isa, baka mas kayanin siya ng dalawa. So we can join force with other ventures. Okay? Pang-huli, reduction or mitigation of risk. Iti-take natin, pero pahinain natin yung risk.
pababain natin yung risk. Kumbaga, may gagawin muna tayo para ma-manage yung risk. Okay? Para mapababa. Yun. Kunwari, may bubuhatin ka. Okay? May bubuhatin ka. Medyo mainit. O sige, gamit tayo ng pot holder. So, nabawasan yung risk. Bakit? Kasi nabawasan na yung chance na mapasok ka. Kasi gumamit ka nga ng pot holder. So, parang ganun yan. Am I clear? Ayan. Okay. So, thumbs up lang ha, para alam ko ha. So, sa reduction, pwedeng internal control, o kaya, gumawa tayo ng mga risk prevention activities. So, ano yon? So, internal control, kasi talaga naman sa loob ng kumpanya ang implementation nito, plus, pwede na tayo gumawa ng mga activities. Halimbawa, ginagawa sa mga schools to ha, tsaka sa iba pang mga kumpanya, yung mga drill na ginagawa nila. Earthquake drill, fire drill, bomb threat drill, yung mga ganyan. Okay? Palagay ko naman na-experience na yun, no? Tama ba? Tama ba? Na-experience na yung mga ganong drills? Ayan. So, yan guys, yun. Okay? So, sa iba pang mga konsepto ng ERM, ayan, tinatawag nila minsan ito na risk philosophy or risk strategy. Ang tanong, sir, bakit po ganun ang tawag nila doon? Di ba? Bakit po ganun ang tawag nila doon? Kasi nga, ang point naman talaga is to fight or to do something about the risk. Kung paano natin ito mapapahina. Paano natin ito haharapin. Okay? Sa iba, tinatawag din silang risk culture o kaya ay risk appetite. So iba-iba ang tawag, pero pare-pareho sila ng konsepto na i-manage yung risk. Yan. I-manage yung risk. Okay? So lahat yan, tatlong yan, ang ginagawa niyan, they try to assess the risk attitude of the organization. And then, how much they can take. Gaano kadami ang kaya nilang harapin risk. So, hindi humaharap ang kahit na anong organization sa isang risk. Okay? Na hindi nila kakayanin. That's the very essence of ERM. They have to assess and address the risk. Kung hindi kaya, don't. Kung hindi kaya, anong gawin? Avoid. Kung kaya pero medyo delikado, risk transfer. Harapin pa rin natin, pero i-transfer natin yung risk. Hindi kaya pero very promising, sige, maki-joint venture tayo. Hindi kaya pero napaka-inviting, let's try to reduce or mitigate the risk. Sir, kayang-kaya, accept. See? So dalawa lang ang pinaka. It's either you accept or you avoid. Kasi yung number 3, 4, and 5, ginagawa natin yan para ma-accept natin yung risk. Klaro ba ako? Okay. Thank you very much on that. Ayan. Ayan, ito na tayo sa risk response strategy. So, itong risk response strategy na to, magugulat kayo kasi familiar na kayo sa kanya. Baka nga nagawa nyo na yung iba rito, no? Una is risk avoidance nga. So, sa risk avoidance, syempre, anong ginagawa natin? We try to eliminate the risk. So, we can do that by cancellation or halt. Ano yun? Cancellation. Ibig sabihin, wag na natin yung kunin. Di ba? Cancelled na yan. Or halt. Wait muna. Stop. Avoidance Iwasan natin siya. Parang ano yan guys
Ah, kagabi, medyo late na kasi ako nakauwi. So, medyo alert ako kasi baka may makasalubong akong checkpoint. So, sir, bakit? Ano kinalaman ng checkpoint? Kasi guys, expired na yung license ko. Hindi pa ako nakakapag-renew. Di ba nag-birthday ako nung 12. Hindi ko pa nare-renew yung license ko hanggang ngayon. So, delikado. Baka mamaya, driving without license ang labas ko. So, anong ginagawa ko? I try to avoid muna checkpoint for now. Dati hindi, talaga sinusugod ko yung checkpoint. Pero ngayon, I try to avoid. Bakit? Mahal ang penalty, di ba? So, I try to eliminate the risk by cancellations or halt. Okay? Pangalawa, syempre, risk reduction. So, alam naman natin na sa risk reduction, yan, we can do some mitigations or limitation technique. Okay? I-limit natin. Oh, by the way, mitigation or limitation, pareho lang naman siya ng klase. Okay? Para yung severity of losses ay makontrol natin. Okay? Kasi hindi natin kakayanin na na i-take yung buong risk kung hindi natin muna gagawa ng paraan. Yan. Yan. Okay? Next is alternative actions. Ayan. Let us try to take a look and look for possible ways on how we can face the risk. Okay? So, yun yung sinasabi niya. So, parang katulad din yan dito sa risk reduction. Bakit? Imagine, isa sa ginagawa natin para magbawasan yung risk is through frequent visit. Ano yun? Ito yung every now and then i-check mo. Kunwari, no? Kunwari, ang ina-advise ng mga riding community at saka ng mga safety officers, 'di ba? Kung magbabiyahe ka, blow bag. Kapag ka sa mga kumpanya naman, kailangan ng regular check sa ating mga equipments. So bakit natin ginagawa to? To reduce the risk. Okay? So, dito naman sa alternative actions, baka meron pang ibang paraan aside dito. Yan. So, yun naman yun. Next dito, syempre, yung share or insured. So, ito nga yung sa insurance. Okay? So, okay na tayo dyan kasi naano na natin to eh. So, pwede nating ipasagot yung risk sa insurance. I-insure natin siya. Tulad halimbawa nga, no? Yung mga warehouse, no? Yung ilang mga warehouse, lalo na kung ang may-ari ay Chinese, talagang ito ay naka-fire insurance. Bakit? Kasi nga naman, paano kung magkasunog dun sa pabrika? Wala silang makukuhang balik, di ba? So sila, they're willing to spend para sa insurance para lang sigurado sila. O, di ba? Which is good, di ba? And yung huli, acceptance. Okay? So, ibig sabihin yan, after careful analysis, sa tingin natin, kaya naman natin, di ba? So, risk acceptance starts by acknowledging risk. Siyempre kailangan ma-acknowledge mo yung risk and then ma-accept mo siya willingly. Okay? Willingly, you have to accept the risk and its consequences. Sir, anong ibig kong sabihin? Guys, don't tell me na kapag may ginawa ka, hindi mo alam kung ano ang consequences. Kalokohan yun. Di ba, guys? Tama ba? Pag may ginawa ka, di ba, naiisip mo na kagad what will be the consequences. Tama ba? Oo. Di ba? Kasi when you take the risk, talaga may consequences yun. So ikaw, hinahanda mo na rin yung sarili mo na ito yung possibility. Uy, ano yan si Sarah? Para sa next topic yan. Ayan.
So, components of ERM. So, ano-ano nga ba itong components ng ERM? Yan. So, it starts with yan, objective setting. Guys, palagay ko naman, alam nating lahat na every program starts with objective setting. Diba? So dito kasi, we need to establish, no? Establish the company's mission and its success matrix. Saan anong ibig mong sabihin? How would you know if certain company succeed, di ba? Kung wala tayong sukatan. Ayun. So, by considering the mission and the success metrics, no, we decide, siyempre, should we take the risk or not? Let's decide. Is the risk covered by our risk appetite? Or let's decide hanggang saan yung kaya nating harapin. So by then, we can now establish our objective. The second component is the risk assessment. So basic na basic, no? Nabanggit na natin tong risk assessment na to. Pero syempre, we have to do it systematically para ito ay scientific. Kasi talaga namang ang assessment ay step by step. Oo. Step by step yan. We identify, evaluate, and prioritize. Ganun talaga siya. Hindi po pwede na sa assessment mo wala kang gagawin. Okay? Hindi pwede yon. So, in risk assessment, we have to identify the risk. We have to evaluate how risky it is and ano yung kanyang impact. And we set prioritization. Okay? So, ganyan ang ginagawa natin. Okay? Yung likelihood, sinasama natin yan kasi tinignan din natin kung ano yung possibility na mangyari siya. Okay? And what will be its corresponding impact. Sabi ko nga, kaya ba natin itong harapin or hindi? Okay? Yan. Next, itong current security control, ibig sabihin yan guys, assess mo din kung ano na yung meron ka. Kasi may mga company na meron naman silang protocol. Kaya lang, ang tanong na lang doon, applicable pa ba siya sa lahat? So kung hindi, kailangan natin siyang i-update. Okay? So, itong LEEP na to, ginawa ko lang to para madali lang siyang tandaan. Okay? Kayo na bahala do. Baka gusto niyo lang baka gusto niyo na lang file o kaya e-file para madali lang tandaan yung sa risk assessment, yung ginagawa sa risk assessment. The third is the risk response. Okay? So, sa risk response, syempre, after the assessment, we now going to respond. So, anong gagawin natin? We align our responses to our objective. Natural yon. Natural yon. Okay? So, mamimili na tayo ngayon. Ano ang magiging response natin? Okay? Ano ang strategy? Una, avoid. Sir, avoid na naman? Yes. Kasi wala naman tayo ibang pamimilian eh. It's either we accept it or we avoid it eh. Ano pa? Ayun, accept. Ano pa? Reduce. O ano yung S? Ano sa tingin niyo S? Ha? Ano sa tingin niyo S? O any guess? Ano yung S? Nako, mahihira sa guessing game ah. O ano yung S? Nabanggit na to kanina. Success, sabi ni Joanna.
Oh, ano pa? Sino pa? Avoid, accept, reduce. Ano yung isa pa? Ano yung S? Ano yung S? Ano yung S? Naku, nabanggit na to kanina. Anong ginagawa sa insurance? You share. Di ba? I-share mo yung risk. Ipaano? Ipahawak mo yung risk sa iba. Ipasa mo. So sa risk response, yan yung ano natin. It's either we avoid it, we accept it, reduce, lobat na. Yan. Or we share. Yan ang ginagawa natin. Kasi nga, kung hindi natin kaya, i-share natin sa iba. Hindi naman bawal yun. Pwede naman yun. Legal naman yun. Diba? O ano pa? Next is yung internal business environment. Dito, ang ilan sa titignan natin is yung culture. Ano ba ang kultura ng mga empleyado? Ano yung kanilang code of conduct? Ayan, no? Kasi bakit? The company's culture and the code of conduct influence our employees. Ano tingin nila sa risk? May paki ba sila o wala? O, dyan yun. Okay? Ano pa? Event identification. So dito, medyo nabanggit na natin to kanina. Siyempre, since we are going to identify those events, we have to classify them whether it's an opportunity or a risk. Okay. Kasi nga, siyempre, kapag opportunity or risk yan, dapat naka-align din sa ating business strategy. Sir, meron po bang mga risk na hindi kayang iwasan? Yes, meron. Kung hindi kayang iwasan, kailangan niya natin siyang i-reduce. I-reduce na lang natin. Di ba? Hindi pala siya pwedeng iwasan eh. So, i-reduce natin yung impact. Okay? Next is control activities. So, dito, meron naman tayo eh. Meron naman eh. Okay? Sigurado naman yung mga nauna sa atin na nag-assess, nakagawa na ng mga control. Nakapagawa na sila ng mga policy. Pero kung wala, based on your assessment, you have to create one. Okay? Yan. Policy, procedure, roles, responsibility, check and balances. Ito yung mga dapat nyong tignan as far as control activity is concerned. And number 7, information and communication. Ito importante guys. Minsan kasi sumasablay dahil kulang dito. Minsan di ko sinasabing lagi. Pero minsan sumasablay dahil dito. Kasi kulang sila nito. So training is very essential. May alam ka nga, di mo naman kayang i-execute. Wala rin. Okay? Just a minute lang. Okay. So, said training is for awareness and compliance. Kasi guys, kung wala tayong training or education for our employees regarding what ERM is and how they should manage the risk,
mahihirapan tayo. Hindi nila kasi ma-execute. And at the same time, hindi tayo magiging compliant. Okay? And then, syempre, it will certainly, reduce the organization's risk exposure. And then eventually, ibig sabihin, ang ating organisasyon ay magiging safe. Yan. And finally, the last one is monitoring. This is very essential. Okay, this is very essential. And we need to have continuous monitoring. Hindi pwedeng tinignan mo ngayon, stop na. Hindi. You have to set a schedule for it. Okay? Kumbaga nga audit. Di ba? Kailangan i-audit natin to. So bakit? Kasi sabi, ayun, to stay on top of the evolving risk landscape and to avoid it. Okay? So what do we benefit from doing ERM? Okay? May mga napapala naman pala tayo. So ano yung mga napapala natin? Una, yan. Creations of a more risk-focused culture for the organization. Sabi nga kanina sa ERM, everyone is a risk manager. Di ba? Maganda kasi dito, nabibigyan na natin ng emphasis yung ating risk culture na ang bawat isa is responsible for keeping the company safe. Siyempre, magkakaroon na tayo ng mga standardized procedure dyan, yung mga protocols na yan. Pero sabi nga, kapag ito kasi ay na-internalize mo, guys, nababawasan talaga significantly yung possibility of occurrence ng isang risk. Kasi everybody becomes conscious about it. Okay? Number 2, ayan na, we can standardize risk reporting, which is very essential kasi magkakaroon tayo ng structure. Okay? Having ERM, no, mas makakapag-set tayo ng standardized reporting, yung naka-structured na siya, hindi yung paiba-iba. Mahirap kasi yung paiba-iba. Diba? So, minsan may kulang. May kulang sa assessment. So, hindi natin tuloy ma-picture ng maayos kung ano yung kanyang severity. Diba? Tsaka, risk ba talaga siya? Yun. Ang DOLE, guys, meron sila niyan. Okay? Meron silang standardized risk reporting format na ibinibigay yan sa lahat ng kumpanya, na pinipilatan ng kumpanya, then ipina-file sa DOLE. Okay? It will also improve focus and perspective of risk. Ito ang sa akin, isa to sa pinaka-importante. Basic, guys. Sa bahay natin, madalas naiiwanan ang charger na nakasaksak. Taas nga ang kamay ng guilty dito. Si Jonas Bien. Guilty. Si Jonas lang. Siya lang yung makatotohanan. Maraming guilty dyan. Ako, so far, hindi ako guilty dyan. Pero yung asawa ko, yung anak ko, guilty dyan. Pag nag-charge, iniiwanan. Ako taga-hugot. Why? Naiintindihan ko kasi how risky it is. Although, nakikita naman nila, napapanood nila sa TV na may mga substandard na charger na sumasabog. Ngayon. So, ingat lang, siyempre. So, with ERM, mas na-improve yung focus natin and understanding about the risk. Okay? For me, that is very essential talaga. Number 4, efficient use of resources. So, mas nagagamit natin ng maayos, no, yung ating mga resources. Siyempre, pag sinabing resources, hindi lang naman yan kung ano-ano. Di ba? Everything can be used for risk management. Funds, materials, etc. Yan yun.
And number 5, effective coordinations of regulatory and compliance matter. Since nagiging na-internalize na nga nila yung risk management, lahat sila ERM na, everyone is a risk manager na. So, mas nagiging okay na ngayon talaga yung coordinations of regulatory and compliance. Bakit? Dati kasi pag sinabing compliance, parang ang hirap. Pero once na-internalize na natin to at na-develop na yung risk culture among us, hindi na ito magiging mahirap yung pagsunod sa regulations at pag-comply sa mga compliances. It becomes very natural na lang. Yun. Siyempre, kung merong ganito, no? Kung merong mga ganitong mga benefits, natural lang na merong katapat itong benefits, di ba? Challenges. Sir, parang mas marami pa yung challenges ha. Oo naman, mas marami ang challenges. Kasi nga guys, it's not something na nagagawa ng mabilis ng lahat. Okay? So, common risk language, ano yon? Baka kasi yung risk sa akin, iba yung sa'yo. Diba? Magkaiba yung thinking natin about it. Parang sa akin, risky na to, sa'yo, hindi pa. Pangalawa, demonstrating the benefits or values of ERM, lalong-lalo na guys sa mga kumpanya na uh, very tight sa budget na parang, di naman yan. Sus, ano lang ba yan? Wala yan. Yan. Gagasto pa ba natin yan? Mga ganon. Okay? Ano pa? Establishing ownership of a particular risk and response. Oo. So, kumbaga guys, talagang sobrang dami ng challenges. Mapapaisip ka tuloy kung kailangan ba talaga o hindi. Di ba? So, 10 yan. Ang dami. Tuloy natin. Number 4, identifying risk and quantifying potential damage. Sige nga, paano natin gagawin yan? Oh. So, may mga ganyan tayong mga hugot. Okay? Prioritizing risk across the organization, developing RMPs to ensure the risks are properly managed or appropriately managed, risk reporting, ensuring risk management procedures or RMP are carried out, formulating the risk appetite, and lack of reliable data. So napakadaming challenges talaga. Lalong-lalo na yung number 10, lack of reliable data and insufficiency of technology. Kasi hindi lahat ay may data. Pag walang data, they don't consider it. Kung baga, sige nga sabihin mo sa akin, so ilang ganito na ang nasunog. Sige nga sabihin mo sa akin, oh, bakit natin kailangan pa maganyan? Oh, ilan? Oh, isipin mo, 1:100 lang. Oh, ngayon sabihin sa atin, kailangan pa natin paghandaan yan. Gagas pa ba tayo para dyan? Yung mga ganon. So that's why maraming mga challenges na kinakaharap ang ERM. Okay? Okay. Meron pa ba? Wala na. Now,